kilig, saya, at tuwa. Hi everybody! It's me, Miss Demi. At ngayon ay sasamahan niyo ako para sa panibagong kwento dito sa Siren Radio. Kaya ano pang hinihintay niyo? Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel below. Isang malaking tulong po ito para sa ating mga writers and narrators para sa pagpapalago ng ating channel. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Nasaan na ba ang mga maid namin? Teka, Amanda? Lumapit ka nga rito! Ayan, sumigaw na naman ang bruha. Nene, hinaan mo nga boses mo. Baka marinig ka pa ni Ma'am Astrid. Baka magalit yun. Ang bait mo talaga, Amanda. Nakakarindi kasi ang boses niya. Sigaw ng sigaw. Hindi ka pa nasanay sa kanya. Wala ba si Amanda rito? O sadyang bingi lang siya? Lumapit ka na ron. Baka may papagawa na naman yan. O sige, maiwan na muna kita dyan, nene ah. Dali-daling lumapit si Amanda sa amo nitong si Astrid na nasa sala kasama ang mga kaibigan nito. Hinahanap niyo raw po ako, Ma'am Astrid? Malamang! Kasambahay ka namin dito sa bahay eh. Kumuha ka nga ng malamig na tubig. Bilisan mo ha! Masusunod po. Mabilis siyang nagpunta sa kusina para kumuha ng malamig na tubig sa ref at mga baso na rin. Ito na po, ma'am. Anya nang makabalik. At dahil kasambahay ka, dapat sundin mo lahat ng inuutos ko. Tama ako, di ba? Sabay namang tumango ang mga kaibigan ni Astrid, tsaka ito palihim na tumawa. Syempre naman po, susundin ko po lahat ng utos ninyo. Lagyan mo ng tubig ang isang baso. Sinunod ni Amanda ang inutos ni Astrid, tsaka siya tipid ng umiti. At ibuhos mo sa ulo mo. Po? Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan? Sabi ko, sundin mo ang utos ko. Opo. Hinawakan ni Amanda ang basong may laman ng malamig na tubig. Dahan-dahan din niyang iniangat ito para buhusan ng sarili. Subalit nagulat na lang siya nang hawakan ni Astrid ang glass pitcher at yun ang ibinuhas nito sa kanya. Ako na lang gumawa. Ang bagal-bagal mo kasi. Saad nito at malakas na napatawa. Tumawa rin ang mga kaibigan ni Astrid at inirapan siya. Napakagat naman si Amanda sa kanyang labi nang maramdaman niya ang lamig ng tubig habang nakatayo pa rin siya sa harap ng mga ito. Alam niyo ba kasing edad lang natin tong si Amanda? Pero bakit ganito lang siya? Bakit nga ba, Amanda? Tanong ni Astrid na may halong pang-aasar. Wala po kasi kaming pera, Ma'am Astrid. Kaya nagtatrabaho lang po ako rito bilang kasambahay. Sa madaling salita, mahirap ka lang. 'Di ba? Pangiinsulto nito sa kanya. Opo, mahirap lang po kami. Ganyan talaga ang mga mahihirap. Walang nararating sa buhay. Napayuko na lang si Amanda nang marinig ang pangiinsulto ni Astrid sa kanya. O sige na, umalis ka na. Salamat sa entertainment kanina. Sana'y naramdaman mong malamig na tubig sa balat mo. Wika nito at tumawa pa. Tumango lang si Amanda at nagmamadaling naglakad papaalis sa sala. Nang makita siya ni Nene ay nalungkot ito para sa kanya. Amanda, okay lang Nene. Hindi ka naman nasanay kay Ma'am Astrid. Pero, ang sakit pala no, Nene. Hindi ko naman kasalanan na mahirap kami, kaya hindi ako nakapag-aral. Nagsimulang umiyak si Amanda habang basang-basa pa rin ang ulo at mukha niya. Hayaan mo na, may awa ang Diyos. Tiisin muna natin ang pagmamalupit nila ngayon. Pero alam kong darating ang araw na makakarma din siya sa mga ginawa niya. Bakit wala kayong ginagawa? Nakuha niyo pang magchismis? Galit na usal ni Doña Lucia nang makita sila nito. May dala pa itong mamahaling pamaypay at nakataas ang isang kilay habang nakatingin sa kanila. Sorry po, Madam Lucia. Usal naman ni Amanda at nanatiling nakayuko. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ko alam na pwede na palang maligo na buhok at mukha lang ang binabasa. Pati ang suot mo. Ano bang karibaliwan to, Amanda? Wala lang po to.
Binuhusan lang po ako ng malamig na tubig ni Ma'am Astrid pero okay lang naman po. Bakit? May kagagahan ka na naman bang ginawa? Uula rin po. Pero mukhang natuwa naman po si Ma'am Astrid sa ginawa niya sa akin. Talaga lang ha? Dapat lang din na gawin yung mga bagay na gusto namin. Sinasahuran namin kayo rito, hindi ba? Apo, Donya. Yan ang gusto ko. Ang pagsang-ayon galing sa isang mahirap. Kinagat ni Amanda ang kanyang ibabang labi para hindi siya ulit maiyak. Kotang-kota na siya sa mga insulto ngayon, subalit alam niyang hindi pa ito sapat para sa mag-ina. Umalis na rin kaagad si Doña Lucia pagkatapos nitong insultuhin siya, kaya mapait siyang ngumiti kay Nene. Isa pa yan si Doña Lucia. Bakit pa tayo napunta sa mag-inang to? Pero hindi naman natin masisisi ang sarili natin, di ba? Ang laki ng sinasahod natin dito kaya wala tayong magawa kung hindi ang magtiis. Gaya nga ng sabi mo, Nene, may awa ang Diyos. Tiis-tiis muna siguro tayo ngayon. Nakangiting tumango si Nene sa kanya at sinabihan siyang magbihis na dahil mukha raw siyang basang sisiw. Nay, kumusta po? Namiss ko po kayo. Saad ni Amanda nang mag-video call sila ng kanyang ina na si Aurelia. Anak, namimiss din kita. Okay lang ako rito, ikaw ba? Kumusta ka dyan? Kumain ka na ba ng hapunan mo? Tapos na po ako, Nay. At okay lang naman po ako. Sigurado ka ba, anak? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Nay, wala ho. Huwag na po kayo mag-alala. Okay na okay po ako dito. Pasensya na po kung hindi ako masyadong nakakauwi riyan sa atin, ha. Ayos lang naman, anak. Naiintindihan kita. Alam kong nagtatrabaho ka dyan. Maraming salamat pala sa perang pinapadala mo sa akin, ha? Walang anuman po, Nay. Kahit dalawa lang tayo. Masayang masaya ako na ikaw ang naging nanay ko. I love you po. Mahal na mahal din kita, anak. Mag-iingat ka dyan, ha? Malawak nang umiti si Amanda sa kanyang ina na nasa screen at nag-flying kiss pa siya bago pinatay ang video call. Napabuntong hininga din siya pagkatapos dahil nagsinungaling ulit siya rito. I'm sorry, Nay. Kung nagsinungaling ulit ako sa'yo. I'm sorry kasi sinabi kong okay lang ako rito kahit hindi naman talaga. Ayoko lang pong mag-alala kayo. Titiisin ko po lahat ng pang-iinsulto ni na Ma'am Astrid at Doña Lucia para sa inyo. Wika pa niya habang nakatingin sa wallpaper ng kanyang cellphone. Isang araw ay pinatipon silang lahat ni Doña Lucia para sa isang anunsyo. Sa susunod na linggo ay magkakaroon ng engranding dinner party dito sa mansyon. Dadalo nito ng mga kilalang negosyante at mga espesyal kong bisita. Isang CEO at bilyonaryo sa ibang bansa. Kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Presence of mind and focus. Dapat walang magtatanga-tangahan, ha? Makakatikim talaga sa akin. Naiintindihan niyo ba? Yes po, Madam Lucia. Sabay na sagot ng mga maids. Nang makaalis ang Donya ay mabilis na lumapit si Nene kay Amanda. Sino kayang lalaki ang tinutukay ni Doña Lucia, no? Siguro ang gwapo nun. Ang tangkad, tsaka macho. Hoy Nene, grabing imagination yan ah. Ikaw naman, nagbabakasakali lang naman eh. Para naman may inspirasyon tayo para magtrabaho ng maayos. Pero malay mo naman 'di ba? Kasalungatan magpunta rito. Isang matandang bilyonaryo. Yun lang. Okay na yun, at least bilyonaryo. Napailing na lang si Amanda sa kanyang kasama tsaka niya sinabihan na magtrabaho na sila. Makalipas ang ilang linggo, nangyari na nga ang engranding dinner party. Iba-ibang disenyo ng mansyon dahil mas lalo pa itong pinaganda sa kinuhang event designer ni Doña Lucia. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Nag-transform yung mansyon. Komento pa ni Amanda habang nakatingin sa paligid. Oo nga, ang galing ng nag-design nito, no? Ang mahal siguro ng binayad ni Doña Lucia para dito, no? Sinabi mo pa. Tara na nga, ayusin na lang natin ang mabuti ang trabaho natin. Anya at ngumiti. Nang sumapit ang gabi ay sinimulan na ang dinner party ni Doña Lucia at gaya ng sabi nito ay dinaluhan ito ng mga bigating negosyante. Habang naghahanda si Amanda sa isi-serve na wine ay may lalaking huminto sa kanyang harap at malawak na ngumiti sa kanya. Hay! Ang gwapo naman ito. Matangkad, matipuno ang katawan. Tapos ang ganda ng ngiti niya. Anya sa kanyang isipan habang nakatitig sa lalaking nasa harap niya.
Are you okay? May dumi ba sa mukha ko? Wala po. Good evening po, sir. May kailangan po ba kayo? Nauutal niyang sambit. Good evening. Wala naman. How are you? Nagsalubong ang mga kilay ni Amanda sa biglaang pagtanong ng lalaki sa kanya, lalo na't hindi naman niya ito kilala. Mabuti naman po. Excuse me po ha, may trabaho lang po akong gagawin. Magalang na sagot niya bago siya umalis. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan at nakaramdam siya ng init sa buong mukha niya. Ano ba itong nararamdaman ko? At kinausap niya ako kahit alam naman niyang katulong ako rito. Malinaw naman dito sa suot kong uniforme eh. Saad niya sa sarili. Nang lumingon siya rito, doon niya nakita si Astrid na nakayapos na ang braso nito sa binata. Baka nobya ni Ma'am Astrid. Bumalik na rin si Amanda sa pagtatrabaho at nag-serve ng mga pagkain at inumin sa mga bisita. Good evening, everyone. I just wanted to thank you all for coming here tonight. Sana'y mag-enjoy kayo sa party na to. I also have a very special guest, Mr. Luis Estrella. He's a CEO and a billionaire sa Morocco. Let's give him a round of applause. Nagpalakpakan ng mga bisita at nang kumaway ang lalaking tinutukoy ni Doña Lucia ay nagulat na lang si Amanda nang makita ito. Siya? Siyang tinutukoy na bisita ni Doña Lucia? Amanda, hindi ako nagkakamali talaga. Guwapo, matangkad at matipuno. Tumigil ka nga dyan, Nene. Baka marinig pa tayo. Nakita pa niyang nagningning ang mga mata ni Nene dahilan para mapailing siya rito. Pero hindi ako makapaniwala. Kasi kinausap niya ako. Hindi naman ako sanay na kinakausap ako ng mga tao, lalo na ng mga mayayaman. Habang abala sa paghahain ng pagkain, aksidenteng nabitawan ni Amanda ang mamahaling wine glass nang may bumangga sa kanya. Nakita ni Amanda kung paano nanlaki ang mga mata ni Doña Lucia nang makita siya. Pati ang mga bisita ay nakatingin din sa kanya. Sana hindi magalit si Doña Lucia. Sana. Anya habang isa-isang kinuha ang nabasag na wine glass. Nang makatayo, nagulat na lang siya nang sinampal siya ng malakas ni Doña Lucia. Doña Lucia, sorry po, hindi ko sinasadya. Umalis ka. Pinapahiya mo ko sa lahat ng bisita ko. Bruha ka! Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Amanda habang nakayuko siya. Hindi mo ba ako narinig? Gusto mo bang makatikim ulit ng sampal ko? Galit na tanong nito sa kanya. Sunod-sunod ang pag-iling ni Amanda bilang sagot. Subalit mas lalo lang nagalit ang Doña Lucia sa kanya. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ka napunta dito sa mansyon ko. Mahirap, mangmang, bruha! Pasensya na po talaga, Doña Lucia. Hindi ko po sinasadya. May bumangga po kasi sa akin kaya aksidente ko pong nabitawan yung wine glass. At sumasagot ka pa? Kinaladkad si Amanda ni Doña Lucia palabas ng bahay habang hinahawakan ng marahas ang kanyang buhok. Aray po, Doña Lucia! Masakit po! Masakit? Dapat langin sa mga taong tulad mo. Napakatanga! Pinalaki ka bang tanga ng mga magulang mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang wine glass na binasag mo, ha? Galing pa yun sa ibang bansa. At napahiya mo pa ako sa mga bisita ko. Sinubukan ni Amanda na hawakan ng pulsuhan ni Doña Lucia para bitawan siya nito. Subalit nagtaka siya kung bakit bigla na lang itong napahinto. Saan mo nakuha to? Tanong nito habang tinuturo ang tinatagong sugat niya sa kamay. Doña, sumagot ka, Amanda! Meron na po to nung sanggol ako, sabi ni nanay. Tinatago ko lang po para walang magtanong sa akin. Si Doña Lucia sa kabilang banda ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa marka ng sugat ni Amanda sa kamay. Bakit meron siyang sugat na kaparehas kay Astrid? Bakit magkasing kapareho ang peklat niya sa anak ko? Anong ibig nitong sabihin? Nanatiling nakatulala si Doña Lucia habang nangihina ang mga tuhod. Hindi niya mawari kung bakit nakakaramdam siya ng konsensya at labis na pagsisisi nang makita ang marka ng sugat sa kamay ni Amanda. Doña Lucia, okay lang po ba kayo? Ano nangyayari sa inyo? Tanong ni Asunta. Sekretarya niya nang sundan siya nito. Doña Lucia, bakit hindi po kayo nagsasalita?
Tatawag na ba ako ng doktor? Biglang natauhan si Lucia nang maramdaman si Asunta sa tabi niya. Asunta, hindi na. Okay lang ako. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Sagot niya at lumunok. Pupasok na tayo sa loob. Baka hinahanap na ako ng mga tao. Tumango si Asunta sa kanya at inalalayan siya. Nang lumingon siya sa likod ay wala na si Amanda kung saan niya ito kinaladkad. I'm sorry. Amanda. Bulong niya sa sarili. Nang makapasok siya sa loob ng mansyon ay tila wala pa rin sa sarili si Doña Lucia dahil sa kanyang nakita at nalaman kanina. Doña Lucia, are you alright? Mukhang may nangyari kanina nung umalis kayo kanina. Luis, wala naman. I'm okay. You can't lie to me. Alam mo yan. I know, iho. And I'm sorry. Malalaman mo rin soon. I just have to figure things out. Tumango si Luis sa kanya at ngumiti habang siya naman ay hindi pa rin makapaniwala. Hinanap ng mga mata niya si Amanda at nang makita niya ito ay nakaramdam siya ng awa, lalo na nakayuko lang ito habang nagsiserve ng inumin sa mga guest. Nang matapos ang party ay umakit na si Lucia sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Doon ay hawak-hawak niyang litrato ng kanyang namayapang asawa na si Arnaldo. Mahal ko, may nangyari kanina. Si Amanda, ang kasambahay natin. Nakita kong kaparehong peklat niya sa peklat ni Astrid. Ano kayang ibig sabihin nun? Hindi ko alam pero nararamdaman kong awa ng dalagang kasambahay natin. Nagsimulang magtubig ang mukha ni Lucia habang naaalala ang kanyang ginawa kay Amanda. Sinampal ko siya ng malakas. Pinahiya ko siya sa harap ng mga bisita. At kinaladkad ko siya palabas ng mansyon. At kahit noon pa iniinsulto ko siya bilang mahirap, bilang kasambahay na walang mararating sa buhay. Kinabukasan ay pinatawag niya si Amanda para kausapin ito. Nang makita niya ang dalaga ay nakayuko ito at para bang nanginginig papalapit sa kanya. Pinapatawag niyo raw po ako, Doña Lucia? Nauutal nitong sabi. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa ko sa'yo kagabi, Amanda. Okay lang po yun. Kasalanan ko rin naman po talaga dahil hindi ako nag-iingat. Ako pong dapat humingi ng tawad sa inyo. I'm sorry po talaga, Donya. Nanatiling tahimik si Lucia habang pinagmamasdan niya si Amanda. Mabilis siyang napaiwas ng tingin dito nang biglang tumulo ang kanyang mga luha. Kung wala na po kayong sasabihin, mauuna na po ako, Doña Lucia. Dali-daling lumabas si Amanda mula sa kanyang kwarto at ramdam niya ang takot nito. Makalipas ang mga araw ay nanatiling okupado ang isip ni Doña Lucia dahil sa mga nangyari. Minsan, kapag tinatangka niyang kausapin, lapitan at tulungan si Amanda ay natataranta ito. Doña Amanda, hindi po ako may gawa nito. Si Ma'am Astrid po, siya pong nagtapon ng kape rito. Nauutal na wika ni Amanda. Alam ko, Amanda. Tulungan na kita. Hindi na po. Trabaho ko naman po to. Okay na po sa akin. Mabilis na pinunasan ni Amanda ang sahig kung saan natapon ng kape at kaagad na umalis. Napasandal naman si Doña Lucia sa pader habang hinahawakan ang kanyang puso. Ang sama ko palang talagang tao. Ang lupit ko sa mga kasambahay ko, lalo na kay Amanda. Dahil minsan hindi siya makatingin sa mga mata ko. Takot siya madikit sa akin at takot kapag lumalapit ako sa kanya. Simula nang mawala si Arnaldo, naging malupit na ako dahil sa kalungkutan at pangungulila ako. Pati si Astrid ay nahawa na rin sa ugali ko. Maging siya ay malupit din sa mga kasambahay. Doon napagtanto ni Lucia ang lahat, ang kanyang ugali at trato sa kanyang mga kasambahay. What, Mommy? Anong be kinder sa mga kasambahay natin? Tama lang naman ang trato natin sa kanila. Nasa mababa sila. Tayo nasa mataas na level. So why are you saying na dapat maging mabait tayo sa kanila? Inis na usal ni Astrid nang kausapin niya ito. Dahil sila nagsisilbing anghel sa ating mansyon. Kung wala sila, sa tingin mo ba magiging maayos ang lahat? Magiging malinis ang lahat? Mommy, binabayaran natin sila. Pinapasahuran. Trabaho nila yon, so bakit pa ako kailangan maging mabait? Ayoko, no? Astrid, makinig ka naman sa akin. At isa pa, anak, matanda ka na.
Alam mo na kung anong tama at mali. May pag-asa pang baguhin ang pakikitungo natin sa kanila. Hindi na magbabagong paningin at pananaw ko sa kanila, Mom. Gusto niyo po, kayo na lang po. I have to go. Magsha-shopping pa kami ng mga kaibigan ko. Napailing na lang si Lucia sa kanyang anak nang makitang nagmamadali itong umalis. Si Amanda, sa kabilang banda. Kahit hindi makalimutan ang nangyari sa kanya sa dinner party ay pilit na lang niyang iwinawak si ito tuwing naaalala. Nandito ako para magtrabaho, para kay nanay, at para sa mga pangarap namin. Makakapagpatayo ako ng sariling bahay at negosyo balang araw. Kaya titiisin kong lahat kahit ano pang mangyari. Saad ni Amanda sa sarili at mapait na ngumiti. Isang araw, habang nagdidilig ng mga bulaklak at mga halaman si Amanda sa hardin, ay napansin niyang nakatingin si Doña Lucia sa kanya tumiinom ng tsaa. Ngumiti pa ito sa kanya, kaya naman ay hindi maiwasan ni Amanda na magtaka. Bakit kaya parang nag-iba si Doña Lucia? Umaliwalas na ang aura niya. Umiba. Hindi na katulad ng dati. Dahil ba to sa ginawa niya sa akin? Pero okay lang naman sa akin kasi nagkamali naman talaga ako. Wika pa niya. Nang sumapit ang hapon ay pinatipon silang lahat ni Doña Lucia sa loob ng mansyon. Kasama nito si Luis, habang si Astrid naman ay nakayapos sa bisitang binata. Kasama ko si Luis Estrella, ang aking bisita. At simula ngayon, dito muna siya sa mansyon maninirahan. Nakangiting anunsyo ng Donya. Malawak ang ngiti ng mga kasamahan ni Amanda habang siya naman ay nakatingin lang ng diretso sa binata at walang pinapakitang emosyon. Amanda, mahal na mahal talaga tayo ni Lord. May inspirasyon na tayo para magtrabaho. Bulong ni Nene sa kanya. Tumahimik ka nga dyan. Kitang-kita mo naman siguro kung gaano kahigpit ang pagkakayapos ni Ma'am Astrid kay Sir Luis, di ba? Sharing is blessing, te. Kahit hanggang tingin-tingin lang tayo. Anong tayo? Ikaw lang, no? Tiyosera ka. Inismiran pa siya ni Nene at tinawanan habang siya ay napapairap dito. Sa unang araw ni Luis sa mansyon ay tila hindi alam ni Amanda kung ano ang mararamdaman niya. Para siyang naiilang sa tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Sa tuwing gumagawa siya ng mga gawaing bahay ay nakikipag-usap ito sa kanya. Hay. Nakangiting bati nito sa kanya. Bigla na lang nanginig si Amanda habang hawak ang vacuum cleaner tsaka siya pilit na napangiti rito. Nasa balcony po si Ma'am Astrid, sir. Sagot niya at nagmamadaling umalis. Bakit niya ba ako kinakausap? Hindi ba niya alam na baka kung ano pang gawin ni Ma'am Astrid sa akin kapag nakita niya kaming nag-uusap? Ipinagpatuloy na lang ni Amanda ang pagtatrabaho hanggang sa nawala na sa kanyang isipan si Luis. Hoy Amanda! Baka akala mo hindi kita nakita na kinakausap po si Luis. Ma'am, umiiwas nga po ako sa kanya dahil alam ko magagalit po kayo. Sa inyo lang naman po si Sir Luis. Mabuti na yung malinaw. Baka agawin mo pa siya sa akin eh. Ako po? Bakit ko naman po gagawin yon? Hindi po magkakagusto si Sir Luis sa akin. Isang hamak lang po ako na kasambahay. Tama ka? Isa ka lang kasambahay. At imposibleng magkagusto siya sa'yo. Ikaw lang pong nakakaisip niyan, ma'am, na magkakagusto siya sa akin. Siguraduhin mo lang, ha? Dahil kung hindi mo alam kung anong pwede kong gawin sa'yo. Marami naman pong ibang kasambahay dito na mas interesado po kay Sir Luis. Inirapan lang siya ni Astrid tsaka ito mabilis na umalis sa harapan niya. Habang naguhugas ng plato ay nagulat siya nang biglang lumapit na naman si Luis sa kanya. Pwede ba akong tumulong sa'yo, Amanda? Kilala niyo po ako? Alam niyo pong pangalan ko? Pinakilala kayo ni Doña Lucia sa akin. Ganun po ba? So, pwede na ba akong tumulong sa'yo? Naku, hindi na sir. Wag na po. Trabaho ko po to bilang kasambahay dito sa mansyon. At kayo po, bisita po kayo. Pwede naman kayo manood ng TV sa sala po. Ayoko. Ang boring eh. Bakit hindi niyo na lang po samahan si Mama Astrid? Opo, sabi niya, inimbitahan ka ni Doña Lucia para sa kanya. Sige na, Amanda. Gusto kong tumulong. Humarap na si Amanda sa binatang kanina pa nangungulit sa kanya. Sir, kapag hinayaan kita, baka pagalitan ako ni Doña Lucia. Lalo na ni Ma'am Astrid. Amanda, pangako. Hindi ka pagagalitan. Paano naman po kayo nakakasigurado?
Basta, maniwala ka lang sa akin. Napabuntong hininga na lang si Amanda tsaka siya naghugas ng kamay. Saan ka pupunta? Nagpresenta naman na po kayo eh. Kayo na lang pong maghugas. May kailangan pa po kong gawin. Nakita niyang napakamot si Luis sa ulo nito, dahilan para palihim siyang matawa. Nene, nasan pala si Ma'am Astrid? Parang ilang araw ko nang napapansin na wala siya dito sa mansyon na. Ang alam ko, pinapunta siya ni Doña Lucia sa probinsya para tingnan ang asyenda nila. Mabuti naman at pumayag siya. Alam naman natin kung gaano yung kaarte lalo na't pupunta siya sa probinsya. Kapag may suhol, gagawin mo talagang lahat, Amanda. Baka may ibinigay si Doña Lucia para sa kanyang unika iha. Napatango naman si Amanda kay Nene bilang pagsang-ayon, tsaka siya nagpunta sa swimming pool area para linisin ito. Hindi naman inaasahan ni Amanda na mawawalan siya ng balanse dahilan para mahulog siya sa swimming pool. Anya habang nahihirapan. Hindi kasi marunong lumangoy si Amanda, kaya naman ay nagsimula na siyang magpanik, lalo na't walang ibang tao sa lugar, maliban sa kanya. Nene! Tulog! Sigaw niya ulit subalit walang nakarinig sa kanya. Maya-maya ay bigla nilang nawala ng malay si Amanda. Makalipas lang ang ilang minuto ay naramdaman na lang niya na may bumubuhat sa kanya at inahon siya mula sa swimming pool. Amanda! Amanda! Mabilis siyang sinipr nito at minout to mouth hanggang sa napaubos siya at lumabas ang tubig mula sa kanyang bibig. Doon na lang siya nagulat nang makitang si Luis ang nasa harapan niya. Sir Luis? Okay ka lang ba, Amanda? Nag-aalalantong tanong sa kanya. Opo. Ano nangyari sa'yo? Nawalan po ako ng balanse kaya nahulog po ako sa swimming pool. Maraming salamat po sa pagligtas sa akin, Sir Luis. Sigurado ka pa talagang okay ka lang? Opo, huwag po kayo mag-alala. Sagot niya sinubukang tumayo, subalit nangihina naman ang tuhod niya. Kaya mabilis siyang inalalayan ni Luis. Hindi ka pa okay eh. Sir, okay lang po talaga ako. Baka may makakita pa po sa atin. Ano naman meron dun, Amanda? Baka may magsumbong po kay Ma'am Astrid. Baka kung ano pang sabihin nila. Hayaan mo sila. Wala rin man tayong ginagawang masama. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Sagot nito at inalalayan siya. Walang nagawa si Amanda kung hindi ang magpaubaya na lang para hindi na sila magtalo nito. Habang nagbibihis ay hindi naman maiwasan ni Amanda na isipin na iniligtas siya ni Luis at sinipr pa. Bakit ang pula ng mukha mo, Amanda? May lagnat ka ba? Tanong ni Nene. Ha? Wala naman. Namumula ba ang mukha ko? Oo. Teka nga, bakit basa ang buhok mo? Naligo ka ulit? Hindi. Nahulog ako sa swimming pool. Nahulog ka sa swimming pool? Naku, hindi ka naman marunong lumangoy Kaya nga iniligtas ako ni Sir Luis. Minout to mouth ka niya? Nakaramdam ng init si Amanda sa kanyang buong muka sa naging tanong ni Nene. Kaya naman napaiwas siya ng tingin dito. Bakla ka ng taon, Amanda! Huwag mo na akong sagutin alam ko ng sagot. Umiling na lang si Amanda at sinapo ang kanyang noo nang makitang parang nalugi pa si Nene. Sir Luis, hindi po ba kayo busy? Tanong ni Amanda nang makitang nasa balkonahe si Luis. Amanda! Hindi naman. Bakit? May kailangan ka ba? Ano po kasi, gusto ko lang po sanang magpasalamat ulit sa inyo sa pagligtas sa akin nung nahulog po ako sa swimming pool. May ginawa po akong turon para po sa inyo. Ibinigay niya kay Luis ang dalang Tupperware na may lamang turon. Nakita naman niyang malawak na napangiti ang binata nang tanggapin ito. Alam mo bang paborito ko to? Ako rin po, may laman din po yung langka. The best talaga ang turon na may langka. Maraming salamat dito, Amanda. Hindi mo naman kailangan gawin to Malaking bagay po sa akin na sinagot niyo ako po, sir. Hindi ko po kasi ako marunong lumangoy kaya malaki ang pasasalamat ko po sa inyo. Masaya akong tulungan kita, Amanda. Maraming salamat po talaga. Hindi ko alam na mangyayari kapag natuluyan po ako. Bakit naman? Halika, samahan mo ako rito. Umupo si Amanda sa tabi ni Luis, tsaka siya tipid ng umiti. Saglit lang kitang sasamahan dito, sir
Ano po kasi, kami na lang dalawa ng nanay ko at nagtatrabaho po ako ng mabuti para makapag-ipon. Pangarap po kasi naming makapagpatayo ng bahay at negosyo. Ganun ba? Nasaan palang tatay mo? Wala ka bang mga kapatid? Wala po eh. Mag-isa po akong pinalaki ni nanay kaya gagawin ko talaga ang lahat para sa kanya. Para sa munting pangarap po namin. Nakangiting sagot niya. Alam kong proud at mahal na mahal ka ng nanay mo. Magpakatatag ka lang, Amanda. Magiging okay din ng lahat at sigurado kong magkakatotoo din ang mga pangarap niyo ng nanay mo. Maraming salamat po, Sir Luis. Kayo po, bakit po kayo napunta sa Morocco? Biglang napaubo si Luis sa naging tanong niya, kaya naman ay bahagya siyang nataranta. Kailangan niyo po ba ng tubig? Sir Luis, kukuha po ako ng Napahinto si Amanda nang hawakan ni Luis ang kamay niya. Naramdaman din niyang pagtibok ng kanyang puso habang nakatingin sa mga kamay nila ni Luis. Okay lang ako, Amanda. Sigurado po ba kayo? Ay hindi, hintayin niyo po muna ako. Kukuha ako ng tubig. Hindi na hinintay ni Amanda ang sagot ni Luis at dali-dali siyang bumaba para kumuha ng tubig. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Anong ibig sabihin nito, Amanda? Wika niya sa sarili nang makapunta sa kusina. Nanghinginig pa ang mga kamay niya habang daladala ang glass pitcher at 2 baso. Sir, nandito na po ang Muntik nang madapa si Amanda, subalit nanlaki ang mga mata niya nang saluhin siya ni Luis. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa mga mata nito. Okay ka lang ba, Amanda? Nanginginig pa ang mga kamay mo. Saad nito sa kanya. Wala sa sariling tumango si Amanda rito habang ramdam na ramdam niya ang mga kamay ni Luis sa bewang niya. Sir, ang tubig, baka matapon at mahulog ang mga dala ko. Wika niya, kaya mabilis na nakatayo ng maayos si Luis at kinuha ang dala niya. Bigla naman silang napatawa ni Luis at sabay na napailing sa nangyari. Tikman muna natin tong niluto mong turon. Mauna na po kayo, sir. Gusto ko pong malaman ang komento niyo. Tinikman kaagad ni Luis ang niluto niyang turon, tsaka ito pumalakpak habang ngumunguya. Ang sarap, Amanda. Tikman mo. Saad ni Luis at bigla siyang sinubuan. Kumagat naman si Amanda, subalit doon lang niya napagtanto na yun pala ang turon na tinikman din ni Luis kanina. Indirect kiss ba yun? Bulong niya sa sarili. Di ba? Ang sarap ng ginawa mo. At ang tamis ng langka. Maraming salamat talaga dito, Amanda. Hindi ko ipapamigay to. Ngumiti lamang si Amanda rito kahit ang totoo ay labis na ang pagtibok ng kanyang puso. Kumuha na rin ng 1 piraso si Amanda nang alukin siya ulit ni Luis tsaka siya kumaing muli. Masarap nga ang ginawa kong turon. Komento pa niya. Nagtaka siya kung bakit napatawa si Luis habang nakatingin sa kanya, dahilan para mapakurap siya. Ano pong nakakatawa si Luis? Ngumuso si Luis sa kanya, kaya naman ay hindi maiwasan ni Amanda na makaramdam ng init sa buong mukha niya. Ano po? Tanong niya ulit, sabay ngumuso pa rin. Napatigil na lang si Amanda nang biglang punasan ni Luis ang gilid ng labi niya gamit ang hinlalaki nito. Nagkatinginan pa sila, kaya mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Amanda. May caramelized sugar dyan sa bibig mo. Punasan mo. Ganun po ba? Nautal niyang sabi. Napatikim si Amanda sa kanyang bibig dahil mas lalo pang lumapit ang mukha ni Luis sa mukha niya. Ang ganda pala ng kulay ng mga mata mo, no? Komento pa nito habang nakatitig sa mga mata niya. Maraming salamat po, Sir Luis. Luis, nandito ka lang pala. Mabilis na napaiwas ng tingin si Amanda kay Luis nang biglang dumating si Doña Lucia. Napayuko siya at nagsimula na namang manginig ang kanyang kamay dahil sa takot. Doña Lucia, may binigay lang po kay Sir Luis bilang pasasalamat po. Iniligtas niya po kasi ako kanina nang mahulog ako sa swimming pool. Ganun ba, Amanda? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Tanong nito at lumapit pa sa kanya. Dali-daling tumayo si Amanda at nanatiling nakatingin sa sahig. Okay naman po ako. Mauna na po ako. Pasensya na po ulit. Anya, tumalis na. Nang sumapit ang gabi ay nagpunta si Amanda sa may garden para pagmasdan ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Ngunit bigla na lang siyang nakarinig ng kakaiba sa paligid kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang tsinelas. May tao ba dyan?
Hello? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo Huwag mo akong tatako. Mama mo! Napasigaw siya nang biglang may gumalaw sa halamanan. Sinasabi ko talaga sa'yo, hindi ako magsusorry kapag natamaan ka nitong tsinelas ko. Pag-uulit pa niya, subalit gumalaw ulit ang halaman kaya binato niya ito. Aray! Sir Luis? Kayo po ba yung nandyan? Mabilis siyang lumapit dito at doon niya nakumpirma na si Luis nga. Sir, bakit po kayo nandito? Wala naman. Binato mo talaga ako ng tsinelas Magpapakita pa naman talaga ako sa'yo. Pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Akala ko kasi may nantitrip sa akin dito Hinawakan pa ni Luis ang noo at ulo nito habang si Amanda naman ay napakamot na lang at mabilis na kinuha ang kanyang tsinelas. Bakit ka nandito sa labas? Gabi na. Gusto ko lang pong tingnan ng buwan at bituin. Ang ganda po kasi. Sagot pa niya at ngumiti habang nakatingin sa kalangitan. Tama ka. Ang ganda nga. Sagot ni Luis, subalit nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib nang makita sa peripheral vision niya na nakatingin ito sa kanya. Ano ba tong si Sir Luis? Ulong niya sa sarili. Amanda, may tanong pala ako sa'yo. Ano po yon? Anya at tumingin sa binata. Napansin kita kanina nang dumating si Doña Lucia. Napayuko ka tapos biglang nanginginig ang kamay mo. Bakit naman? Ano po kasi? Kung hindi ka komportable, okay lang naman hindi mo ako sagutin, Amanda. Pero minsan nakakatulong kapag sinabi mo ang mga problema sa isang tao. Mas lalo na po kasi akong natatakot kay Doña Lucia. Simula nung sinampal niya ako ng napakalakas sa dinner party. May bumangga po kasi sa akin noon kaya nabitawan kong hawak na wine glass. Tapos nabasag po. Mahal po kasi yun Siguro nakita mo naman ang ginawa niya sa akin, sir. Mas lalo po akong natakot dahil nakita ko kung paano dumilim ang paningin niya sa akin. Kung ganoon, bakit hindi ka umalis dito? Tinitiis ko na lang po kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo noon, para sa pangarap namin ng nanay ko. Pero alam niyo po ba, sir, nag-ibang trato ni Doña Lucia sa akin. Kung noon inuinsulto niya ako, sinasabihan ng masasakit na salita at kung ano-ano pang ginagawa niya. Pero ngayon, hindi na po. Gumaan ang aura niya at nakikita ko po siyang umingiti sa akin. Sinusubukan niya pong lumapit pero kasi natatakot pa rin po ako sa kanya. Normal lang ang reaksyon mo, Amanda. Natatakot ka pero sana wag mong pabayaan ang sarili mo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Tandaan mo yan. Maraming salamat po, Sir Luis. Hindi ko po talaga akalain na makakausap ko po kayo ng ganito kasinsinan. Alam niyo po ba nung unang beses niyo akong kinausap? Nagulat po talaga ako noon. Nasanay na po kasi akong parang invisible Hindi nakikita ng mga tao, lalo na mga katulad niyong mga yaman. Pero ito kayo, kinakausap niyo ako. Wika niya at bahagyang natawa. Alam ko kasing mabuti kang tao at hindi ako nagkamali doon. Tugon nito at malawak na ngumiti sa kanya. Simula ng gabing yun, ay mas lalo pang naging malapit sina Luis at Amanda sa isa't isa. Palagi na siya nitong tinutulungan sa trabaho niya kaya hinahayaan na lang niya ito. Doña Lucia, gusto raw po kasi akong tulungan ni Sir Luis kaya hinayaan ko na lang po siya. Anya nang makita sila ng Doña. Okay lang naman sa akin, Amanda. Kung yan ang gusto ng bisita natin, hindi ako kukontra. Tugon nito't malawak na ngumiti sa kanya. Napatango naman si Amanda habang si Doña Lucia ay natutuwa pa habang tinitingnan si Luis na nagwawalis. Doña Lucia, do you need anything else? Nagwawalis pa ako. Pilyong wika ni Luis at kumindat kay Amanda. Wala naman, iho. Sa susunod na buwan na pala babalik si Astrid dito sa mansyon. Just in case you missed her. Hindi naman po masyado. Pero salamat po sa pag-inform sa akin. O siya, sige. Mauuna na ako. Amanda, maraming salamat sa pag-entertain ng bisita natin. Walang anuman po, Doña Lucia. Nang makaalis si Doña Lucia ay doon na nakahinga ng maluwag si Amanda. Mabilis namang nakalapit si Luis sa kanya at kinumusta siya. Okay ka lang ba, Amanda? Huwag po kayo mag-alala, Sir Luis. Okay lang po ako. Sagot niya at tipid na ngumiti. Lumipas ang isang buwan ay bumalik na si Astrid mula sa probinsya. Oh my God! It's good to be back here!
Luis! I miss you so much! Sigaw pa nito nang makarating pa lang siya sa mansyon, tsaka niya mahigpit na niyakap ang binata. Astrid, mabuti naman at nakabalik ka na rito sa bahay, iha. May sorpresa ako para sa'yo. Talaga, Mommy? Kung ganon, dapat masaksihan din ito ng mga katulong natin para mainggit sila sa sorpresa mo para sa akin. Pinatawag ni Lucia ang lahat ng tauhan niya sa bahay, maging ang sekretarya niyang si Asunta. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na si Amanda ang totoo kong anak. Ang totoong Mercadehas. Sabay nanlaki ang mata ng lahat, lalo na si Amanda. What? Wait, anong ibig niyong sabihin? Itong kasambahay na to? Ang anak ninyo? You're kidding me, Mommy. Tama po, Ma'am Astrid. Don Lucia, paano po nangyaring sinabi niyo na ako ang totoong niyong anak? Noong gabi na kinaladkad kita sa dinner party, doon ko nakita ang marka ng sugat mo sa kamay. Hindi ko makakalimutan yon dahil yun ang markang hindi ko makakalimutan. Ang marka na meron ng anak ko. Mommy! Alam mong may peklat ako sa kamay. Look! Sabat ni Astrid at pinakita ang marka nito. Hindi pinansin ni Lucia si Astrid at sa halip ay humarap ito kay Amanda. Dahil sa nangyari ay pina-DNA test ko ang buhok ni Amanda. 99.999% ang resulta. May ibinigay na papel si Doña Lucia sa kanya at nang makuha niya ito ay nakita niyang sinasabi nito. Tama nga po kayo. Wika pa ni Amanda at nagsimulang umiyak. Mabilis din kinuha ni Astrid ang papel tsaka ito pinunit. Hindi! Hindi totoo yan! Peke yan! Astrid, stop playing games. Alam mo naman na simula pa lang, hindi ka tunay na Mercadehas. Napalingon ang lahat kay Luis na nakapamulsa. Nagibang aura nito mula sa pilyong binata na naging misteryoso. Pati ba naman ikaw, Luis? Gaya nga ng sabi ko, tumigil ka na sa pagdadrama mo. Alam mo naman noon pa, hindi ka Mercadehas dahil anak ka ni Asunta. Nanlaki ang mga mata ng lang lahat dahil sa nalabang revelasyon. Maging si Asunta ay napatigil din sa paghinga dahil sa isiniwalat ni Luis. Sino ka ba? Bakit gumagawa ka ng kwento? Doña Lucia, huwag po kayo maniwala sa sinasabi ng lalaking ito. At ikaw, Asunta, ikaw ang dahilan kung bakit nawalay si Amanda sa mga Mercadehas. Sir Luis, kung totoo man pong sinabi niyo, paano po nangyari yon? Nagkaroon ng sunog sa ospital noon. Parehong kakasilang lang ni Doña Lucia at Asunta. Aksidenteng napaso ang kamay ni Amanda dahil sa metal crib. Kaya alam ni Doña Lucia na may marka ng sugat ang kamay ng anak niya. Nang nalaman yun ni Asunta, pinasuri niya ang kamay ng anak niya at ipinalit kay Amanda. Si Amanda sa kabilang banda ay kinuha ni Asunta at ibinigay sa bayampunan. Napahawak si Amanda sa kanyang bibig at hindi makapaniwala sa sinabi ni Luis. Alam mo bang isa ka lang ampon, Amanda? Opo, sinabi po yun ni nanay sa akin pero ni minsan hindi niya pinaramdam na hindi ako nanggaling sa kanya. Pinalaki niya po ako sa maayos, inaruga, inalagaan at higit sa lahat, minahal bilang anak. Nakangiting sagot ni Amanda. Nang tingnan niya si Doña Lucia ay mabilis nitong pinunasan ng luhang tumulo mula sa mga mata. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit? May pruweba ka ba na totoo kang anak si Astrid? Oo nga, isa akong Mercadehas. Luis, stop making stories! May kinuhang papel si Luis mula sa suot niyang coat. Itong DNA test, yun na Astrid at Asunta. Nagsasabing 99.999% ang resulta. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung nagsisinungaling pa ako o gumagawa ng kwento. Sino ka ba, Luis? Usal ni Amanda sa sarili. Mami, hindi po totoo yan. Maniwala po kayo sa akin. Saad naman ni Astrid habang papalapit siya kay Doña Lucia. Subalit nagulat na lang ang lahat nang makatanggap ito ng malutong na sampal mula sa Doña. Hindi ako bobo, Astrid. At higit sa lahat, hindi ako tanga. Akala mo ba hindi ko kayo narinig ni Asunta na nag-uusap tungkol sa pagpapanggap mo? Kahit ang totoo, alam mo na kung sinong ina mo. Hindi ko alam kung paano sinabi ni Asunta sa'yo. Pero alam kong may pinaplano kayo. Kukunin niyo ang kayabanan, mana, at ari-arian ko. Hindi lubos akalain ni Amanda na ito pala ang sorpresang sinasabi ni Doña Lucia. Ang isawalat ang katotohanan.
Maya-maya pa ay nagulat na lang sila nang biglang dumating ang mga pulis at mabilis na dinakip sina Asunta at Astrid. Mami! Please! Anak niyo po ako! Iiwan ko po si Asunta! Please po! Huwag mo kong tawaging mami dahil hindi ako ang ina mo. Nakakahiya ka. Nagpalaki ako ng taong hindi ko kadugo at nilinlang lang ako. Doña Lucia, baka pwedeng pag-usapan po natin to. Maawa naman po kayo sa akin. Isa ka pa. Ikaw ang taong pinagkatiwalaan ko, Asunta. Pero nakuha mo pa rin akong traidorin. Mabulok kayo sa kulungan dahil kahit kailan, hindi ko kayo mapapatawad. Nang makalabas ang mga pulis, dala-dala sina Asunta at Astrid ay biglang nanghina si Doña Lucia. Kaya naman, mabilis itong nilapitan ni Amanda para alalayan. Doña Lucia, kumalma lang po kayo. Huminga po kayo ng malalim. Inhale. Exhale. Anya, sakto namang kumuha ng tubig si Nene tsaka ito ibinigay sa kanya. Tubig po kayo. Uminom po muna kayo, madam. Amanda, anak ko, I'm sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Doña Lucia, tsaka na po tayo mag-usap tungkol dyan. Mas importante po ang kalusugan niyo. Magpahinga po muna kayo. Tumango si Doña Lucia sa kanya tsaka ito dinala ni Luis paakyat sa kwartong to. Si Amanda sa kabilang banda ay nagpunta muna sa garden para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nalaman, lalo na ang mga sekretong itinatago ni na Asunta at Astrid. Nahanap ko ng totoo kong ina, pero yun si Doña Lucia. Anya at pumikit. Nagulat ka ba sa nalaman mo? Mabilis na minulat ni Amanda ang kanyang mata at nang lumingon siya ay nakita niya si Luis na malawak ng ngiti. Sino ka ba? Isa kang CEO? Hindi ka isang CEO at bilyonaryo mula sa ibang bansa. Tama ka, Amanda. Ako pa rin si Luis Estrella at isang private investigator. Kinuha ko ni Doña Lucia upang mag-imbestiga sa mga kakaibang kilos ni na Asunta at Astrid. Simula nung marinig ng Doña ang pag-uusap nilang dalawa. Ibig sabihin nun, nagsinungaling ka rin sa akin? Hindi ako nagsinungaling dahil wala naman ako sinabi. Si Doña Lucia lang ang nagpakilala sa akin sa harap ng mga tao at hindi ang sarili ko. Pero counted pa rin yon. Hindi pa rin kasi hindi yun nagmula sa akin. Kaya pala napaubo ka ng tinanong kita kung bakit ka napunta sa Morocco. Hindi ko naman kasi inaasahan itatanong mo yun. Pero alam mo ba, masaya akong nasabi ko ng totoo. Tungkol sa panlilin lang ni na Asunta at Astrid. At tungkol sa totoong pagkatao mo. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Masaya ka ba? Oo naman, pero hindi ko lang inaasahan ng lahat. Sigurado ka ba? Mukhang hindi ka naman masaya. Hindi naman sa ganon. Siyempre, masaya ako pero alam mo naman kung gaano ako katakot kay Doña Lucia, hindi ba? Kaya nga, nang malaman niyang totoo ay sinubukan kanyang lapitan. Pero alam din niya sa sarili niya kung bakit ganun na lang ang reaksyon mo. Bumuntong hininga na lang si Amanda at tipid na ngumiti. Nagulat na lang siya nang biglang hawakan ni Luis ang kamay niya. Luis! Amanda, alam mo naman sigurong nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong nararamdaman ko yun kahit hindi ko sabihin sa'yo. Masayang-masaya ako sa mga araw na kasama kita. Na-enjoy kong ginagawa natin. At nakita ko ang puro at busilak mong puso. Luis, kinakabahan naman ako sa mga sinasabi mo. Aalis ka na ba? Magpapaalam ka ba sa akin? Ang cute mo talaga. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na Na ano? gusto kita. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang espesyal na babae. Naramdaman ni Amanda na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at nanlamig din ang kanyang mga kamay. Mas lalong hinigpitan ni Luis at ngumiti ito sa kanya. Okay lang sa akin hindi parehong nararamdaman natin para sa isa't isa. Naiintindihan ko. Pero sana hayaan mo kong iparamdam ang pagmamahal ko sa'yo. Wala naman akong sinabing hindi kita gusto. Tugon niya at umiwas ng tingin. Teka, ibig sabihin ba noon? Gusto mo rin ako? Secret? Ayoko nga sabihin. Napatawa pa siya nang makitang namula ang tenga ni Luis habang nakatingin sa kanya. Oh, namumula ng tenga mo oh. Ikaw kasi. Pero maghihintay ako sa'yo, Amanda. Pangako yan.
Maraming salamat, Luis. Kailangan pa naming mag-usap ni Doña Lucia. Nakangiting tumango si Luis sa kanya, kaya naman hinahawa na rin siya sa ngiti nito. Sumandal siya sa balikat ng binata, habang ito naman ay hinihimas ang buhok niya. Habang naglilinis si Amanda sa sala ay bigla siyang nilapitan ni Doña Lucia. Amanda, pwede ba kita makausap? Siyempre naman po. Umupo silang dalawa sa sofa at saka naman hinawakan ni Lucia ang kamay niya. Amanda, alam kong malaki at maraming kasalanan ko sa'yo. Simula nang dumating ka rito sa mansyon, hindi ako naging mabait sa'yo bilang amo mo. Alam kong hindi sapat ang salitang, I'm sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng mga kamalian ko, sa trato ko sa'yo. Pero I'm sorry anak, I'm so sorry. Nagsimulang maiyak si Doña Lucia dahilan para mahawa na rin si Amanda. Galit ako sa sarili ko dahil hindi kita nakilala. Hindi ko man lang naramdaman ang lukso ng dugo dahil kahit kailan hindi kita noon matingnan. Naging mapagmataas ako sa sarili ko. Naging mayabang at nabulag sa aking estado. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero maghihintay ako anak. I'm sorry. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat sa una, gagawin ko. Itatama kong lahat ng kamalian ko. I'm sorry, Amanda. Kasi ibang taong nagpalaki sa'yo, ang nag-alaga at nagmahal sa'yo. Subalit, masaya ako dahil napunta ka sa mabuting kamay. At yun ang nanay mo. Amanda, labis ang pagsisisi ko sa lahat. Lalo na nung sinampal kita, pinahiya sa harap ng mga bisita nung dinner party. Araw-araw ako nagsisisi at umiiyak gabi-gabi dahil sa nagawa ko sa'yo, Amanda. At alam na alam ni Luis yun kung gaano ako nagsisi sa ginawa ko. Lalo nang nalaman kong ikaw pala ang anak ko. Nang nakita ko ang resulta ng DNA test nating dalawa. Pero, naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Lalo na naging malupit ako sa'yo. Nasasaktan ako tuwing nakikita kitang hindi nakatingin sa akin. Nakayuko at nanginginig ang mga kamay, boses dahil sa takot. Pinunasan ni Amanda ang kanyang mga luha, tsaka siyang umiti sa kaharap niyang Donya. Huwag po kayo mag-alala. Kahit kailan hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Sa inyo ni Ma'am Astrid. Dahil yun ang tinuro ni Nanay Aurelia sa akin. Na kahit insultuhin, maliitin o saktan ka man ng mga tao, masama pa rin magtanim ng galit sa kanila. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad sa akin, Doña Lucia. Sapat na po sa akin na nagsisi kayo sa ginawa niyo sa akin at napagtanto niyo ang lahat. Masaya po ako doon. Nung sinabi ni nanay sa akin na hindi niya ako anak at inampun niya lang ako nung sanggol ako, hindi ako nakaramdam ng lungkot o pangungulila sa totoong mga magulang ko. Dahil minsan, hindi niya pinaramdam sa akin na hindi ako mula sa kanya. Kahit pa paano, nagpapasalamat pa rin po ako dahil si Nanay Aurelia ang kumupkup sa akin. At siya ang pinakamabait at pinakamapagmahal na taong nakilala ko. Huwag po kayo mag-alala. Ipapakilala ko po kayo sa kanya. Mas lalong umiyak si Doña Lucia sa harap niya. Kaya naman ay mabilis siyang kumuha ng tissue at tubig para dito. Huwag na po kayong umiyak. Nasasaktan po ako nakikita kayong umiiyak eh. Hindi rin naman po naging madali para sa inyong lahat. Na ang taong sinampal at pinahiya niyo sa party ay anak niyo po pala. Anya. Pero, ang sakit po talaga ng sampal na yun ah. Dagdag pa niya at napatawa. I'm so sorry anak. Pangako babawi ako sa'yo. Sa mga taong hindi ako nakasama mo. Sa mga magagawang nasama nagawa ko sa'yo. Babawi ako sa'yo anak. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo ay bibigay ko. Hindi ko po kailangan ng material na bagay. Gusto ko po, pinaghihirapan ko po ang gusto ko makamit. Pero para po sa inyo, gusto ko lang po ng oras na makasama kayo. Walang problema anak. Mag-spa tayo, magpasalon, magpamasahe kahit ano. Hanggang sa magsawa ka sa mukha ko. Sagot pa ni Lucia at saka sila napatawa. Thank you Amanda. Hindi mo ako pinahirapan kahit malaking atraso at kasalanan ko sa'yo. Malaking pasasalamat ko kay Aurelia dahil pinalaki ka niyang mabuting bata. Mas masaya na po ngayon dahil dalawa na po ang nanay ko. Ngumiti si Lucia sa kanya, kaya naman yakap niya ito ng napakahigpit. Hindi rin napigilan ni Amanda ang sariling mapaiyak habang nasa bisig ng kanyang totoong ina.
Na ngayon, sa wakas ay nakasama na niya ng walang agwat. At gaya ng ipinangako ni Doña Lucia ay bumawi ito sa kanya. Araw-araw ay lumalabas sila para mamasyal at mag-relax. Labis ang pag-e-enjoy ni Amanda sa mga araw na kasama niya si Lucia. Ngunit hindi naman niya nakakalimutan si Aurelia. Sinabi niya ang totoo tungkol dito at naging masaya naman ito para sa kanya. Umalis na rin si Luis sa mansyon nang walang paalam sa kanya. Kaya naman ay nagtampo siya rito. Gusto raw niya ako, pero umalis siya dito at hindi nagpaalam sa akin. Saksi pa ang garden na to, ang mga bulaklak, ang mga halaman dito sa pag-amin niya. Tapos ganitong gagawin niya? Hindi man lang niya kinuha ang number ko para may contact pa rin siya sa akin. Anya at bumusangot. Kumuha pa siya ng bulaklak at simulang kunin isa-isa ang mga petals nito. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. Aba, edi okay. Hindi ko na rin siya mahal. Anong akala niya magpapatalo ako? So mahal mo na nga ako. Nanlaki ang mga mata ni Amanda nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa likod niya. Nang lumingon siya rito ay nakita niya si Luis na malawak ang ngisi at may dala pang bouquet. Bakit ka nandito? Bakit ka bumalik? Kasi narinig kong isang babaeng nasa garden. Nagmamaktol dahil bigla akong umalis dito sa mansyon. At dinamay pa niyang kawawang bulaklak sa galit niya. Natatawang sagot nito sa kanya. Nakakainis ka! Wala kang narinig, no? Sorry po pero hindi ako nagsisinungaling. Flowers for you. Inilahad pa ni Luis ang dala nitong bouquet sa kanya dahilan para uminit ang buong mukha niya. Maraming salamat dito. Hinahanap mo ba si Mama? Nasa kwarto niya. Teka, tatawagan ko lang. Ikaw ang pinunta ko dito, Amanda. Bakit pinagtutulakan mo ko sa mama mo? Pakabaliw mo talaga. At ano naman kailangan mo sa akin, Aber? Gusto ko lang mag-sorry. Kasi umalis ako at hindi nagpaalam sa'yo. Ay hindi, okay lang. Sino ba naman ako sa'yo, di ba? Kaibigan lang naman ako. Hindi. Hindi totoo yan. Ikaw ang babaeng mahal ko. Tinatanong pa ba yan? Saan ka ba kasi nanggaling? Sa trabaho ko. Pero wag ka mag-alala. Tapos naman na lahat. Talaga lang ha? Mabuti naman kung ganun. Sagot niya at pabiro pang tinaasan ng kilay si Luis. Malawak lang itong nakangiti sa kanya at napapailing pa. Kaya naman inirapan niya ito. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. I miss you so much, Amanda. Napakagat si Amanda sa kanyang labi at napaiwas din ang tingin kay Luis dahil alam niyang namumula ang buong mukha niya. Ganun ba? Hindi mo man lang ba ako na-miss? Hindi no? Ganun ba? Okay lang. Swerte mo kasi mahal na mahal kita. Tumigil ka nga dyan. Bakit naman ako titigil? Hindi ako titigil. Kakasabi ko lang sa'yo kung gaano kita kamahal. Luis, isa! Pwede ba kitang yakapin? Luis naman! Pinapahina mong tuhod ko eh. Okay lang. Nandito naman ako para alalayan ka. Sige na nga! Sagot ni Amanda tsaka malawak na ngumiti. Mas bumilis pa ang puso niya nang mahigpit siyang niyakap ni Luis at hinalikan pa ang buhok niya. Seryoso. Namiss talaga kita. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam. Hindi ko man lang kinuha ang number mo. Pabiro niyang kinurot si Luis sa tagiliran, dahilan para mapatawa ito. Namiss din kita, Luis. Kumalas si Luis mula sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Dahan-dahang nilapit ni Luis ang mukha nito sa mukha niya, dahilan para mapapikit siya. Napangiti naman si Amanda nang halikan nito ang noo niya. Pwede ba ako manligaw sa'yo? Kailangan pa ba talagang magligawan? Kung yan ang gusto mo, bakit hindi? Paano kapag ayoko? Nanlaki ang mga mata ni Luis sa kanyang sinagot, kaya napatawa siya. Teka. Ibig sabihin ba noon? Tayo na? Ayaw mo ba? Okay lang naman sa akin. Hindi, Amanda. Gusto ko. Girlfriend na kita. At boyfriend na rin kita. Mabilis siyang niyakap ni Luis at nang matapos ay tumalon-talon pa ito. Yes, girlfriend ko na si Amanda. Ano ba? Huwag kang sumigaw dyan. Nakakahiya oh. Ako? Hindi, no. Hindi ako nahihiya. Yes!
I love you, Amanda! Mahal na mahal din kita, Luis. Thank you sa lahat-lahat. Naging maganda ang relasyon ni na Amanda at Luis na puno ng pagmamahal, tiwala at kalinga sa isa't isa. Masaya naman sina Doña Lucia at Aurelia nang sabihin ni Amanda ang tungkol sa bagong nobyo niya. Alam mo, nahawa na ata ako sa iyo eh. Nanonood na ako ng Detective Conan, tapos nagbabasa na rin ako ng Sherlock Holmes. Saad pa ni Amanda? Kasalukuyan silang nasa parke at nagpipiknik. Nakahiga si Luis sa hita niya habang siya naman ay may hawak na libro. Ibig sabihin yan, good influence ako. Aba, totoo naman ah. Hindi ko alam na magugustuhan ko pala ang mystery at thriller na genre. Siyempre naman, nagustuhan mo nga ako dahil sa kapugian ko eh. Ay talaga lang ah. Sinabi ko yan? Parang hindi naman ah. Love naman eh. Naku, nanlambing pa talaga. Humagalpak ng tawa si Amanda nang makitang nakanguso si Luis habang nakatingin sa kanya. Yumuko naman siya rito at hinalikan ang labi nito. Magnanakaw! Ninakawan ako ng halik. Di ka naman ganyan love eh. Talaga lang ah. Akalain mo yun? Nagiging magnanakaw lang ako pagdating sa'yo? Mabilis na umupo si Luis at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Tsaka niya ito matamis na hinalikan sa labi. I love you. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. I love you too, Luis. Salamat din kasi pumunta ka rito sa Pilipinas kahit galing ka sa Morocco. Sagot niya at tumawa. Hindi ba talaga nakakalimutan yun ah? Paano hindi? Yun ang sinabi ni Mama noon eh. Taga Morocco ka pala talaga ha? Walang nagawa si Luis kung hindi ang kilitiin siya sa tagiliran. Dahilan para mapasigaw siya ng napakalakas. At lahat ng tao sa park ay nakatingin na sa kanila. Sorry po. Tingnan mo tuloy. Napatingin tuloy sila sa atin. Naiinggit lang naman sila eh. Kiniliti ulit siya ni Luis, kaya naman tumayo na si Amanda at tumakbo. Hinabol naman siya nito, subalit napahinto siya nang madapa si Luis. Love, okay ka lang ba? Ikaw kasi. Nagulat na lang si Amanda nang lumuhod si Luis sa harapan niya na may hawak na singsing. Love, 2 years feels like a lifetime to me. And I can't wait to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Luis naman. Of course, yes. Love, yes na yes. Sagot ni Amanda. Maingat na sinuot ni Luis ang singsing sa isa ng daliri, tsaka siya nito hinalikan sa labi. Nagpalakpakan naman ng mga tao sa park habang ang iba ay pinipicturan sila. Amanda, ikakasal ka na? Ay, mahihimatay talaga ako. Oo, nene. Pero teka, bakit ka naman mahihimatay? Dahil sa inggit? Char, biro lang. Congratulations sa inyo ni Sir Luis ah. Parang kailan lang nung wala ka pang pakialam sa bisita ni Don Lucia. Pero tingnan mo naman ngayon, ikakasal na kayo. Ewan ko ba, mapaglaro talagang tadhana, nene. Pero maraming salamat ah, dahil ikaw ang pinakamalapit sa akin dito nung nagtatrabaho pa ako. Niyakap ni Amanda si Nene, tsaka ulit sila nagkwentuhan. Hindi nagtagal ay kinasal na sina Amanda at Luis sa simbahan. Pribado lang ito gaya ng gusto nila, subalit masaya naman sila kasama ang kaunting mga bisita. Anak, congratulations sa inyong dalawa ni Luis. Sana i-bless kayo ng Diyos. Thank you, Nanay Aurelia. Mahal na mahal po namin kayo. Masayang masaya talaga ako para sa iyo, anak. Ang layo na nang narating mo. Malayo nga at masaya akong kasama kita. Kayong dalawa ni Nanay Lucia, Nay. Wala na akong mahihiling pa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakangiting tumango si Aurelia sa kanya at mahigpit siyang niyakap nito. Sumali din si Lucia sa kanila na malawak ang ngiti sa muka. Nang matapos ang reception, dumiretso sina Amanda at Luis sa kanilang suite. Ano ba? Bakit ba? Parang kinakabahan ako. Anya pagkatapos mag-shower. Nang lumabas siya sa banyo ay doon naghintay si Luis sa kanya na bagong ligo din. Ready ka na ba asawa ko? Love! Hiyaw pa niya nang bigla siya nitong buhatin at inilapag sa kama. Naging masaya ang bagong kasal sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Tinupad din ni Amanda ang pangarap nila ni Aurelia na magpatayo ng bahay at negosyo. Labis naman ang tuwa ni Doña Lucia at todo suportado kay Amanda. Hindi nagtagal ay biniyayaan ng 3 anak sina Amanda at Luis, sina Mycroft, Sherlock at Enola na lumaking mapagmahal sa mga lola nila at mabait sa kapwa.
Hindi naman halatang fan na fan talaga kayo ni na Sherlock Holmes, hubby. Saad ni Amanda sa asawa. Ang ganda kayo ng mga pangalan nila. Parang gusto ko pa nga ng isa eh. Kuha na naman ang ipangalan natin sa kanila. Tumigil ka nga. Wika niya at tumawa. Labis na nagpasalamat si Amanda sa Panginoon dahil masaya at kontento na siya sa buhay na meron siya. Kasama niya ang dalawang kanyang ina, ang kanyang asawa at mga anak na hindi niya inaasahang mangyayari sa buhay niya. Ang kwentong ito ay nagpapakita na hindi nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao sa kanyang estado sa buhay, kung hindi sa kanyang totoong pagkatao, kabutihan at katatagan sa gitna ng pagsubok. Sa kabila ng matinding pang-aapi, pang-iinsulto at pangmamaliit, pinili ni Amanda na manatiling mapagkumbaba at matatag na kalaunan ay nagbunga ng katotohanan at katarungan. Ipinakita rin ng kwento na ang kasinungalingan at panlilinlang, gaano man katagal maitago ay may hangganan at tiyak na mabubunyag sa tamang panahon. Ang ginawa ni na Asunta at Astrid ay patunay na ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan, hindi lamang sa iba kung hindi pati na rin sa sarili nila. Samantala, ang pagsisisi at paghingi ng tawad ni Doña Lucia ay nagpaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat upang itama ang pagkakamali at maghilom ang sugat ng nakaraan. Sa huli, ipinapakita sa kwento na ang pag-ibig, katotohanan at pagpapatawad ang tunay na susi ng kapayapaan at masayang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwento sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. At hanggang sa muli, paalam!